Sa Manila North Cemetery na bantay sarado na rin, mailang dinampot at sinermonan dahil sa mga paglabag. Mula sa isa sa pinakamalaking sementeryo sa Pilipinas, nakatutok live si June Veneracion. June! Vicky, kung nung Undas 2024 ay nasa 1.7 million ang mga bumisita dito sa Manila North Cemetery, ngayong taon ay naasahang aabot yan sa 2 million. Kaya naman mahigpit ang pagbabantay. Kaninang umaga nga ay may mga nasampulan dahil sa paglabag sa mga patakaran. 64 na makabagong CCTV camera ang gamit sa monitoring ng Manila North Cemetery. Kaya kahit mahigit 50 hektarya ang lawak nito, walang kawala at naispatan kahit sa malayo ang isang lalaking walang damit pang itaas. Pero hindi siya nag-iisa. Agad silang dinampot at sinermonan. Alam niyo, bawal nakawabad kayo sa kalye. Kaya sa mga tao. Pablater, no? Paglinis natin ng buong sementeryo ito mga ito. Paliwanag ng mga nasita, hindi nila alam na may ganitong patakaran. Kasi po, naglilinis po ako ng puntod. Lumabas ako, kakain lang ako. Hindi ko naman alam na bawal. Asahan ang mga paghigpit hanggang Undas. Ngayon pa lang, may bubungad ng Puntod Finder Assistance Desk sa mga dalaw. Matagal niyo na po ba hindi nadalaw? 3 years. Kabilang sa mga nagtanong si Roger na hindi na alam kung saan nakalibing ang biyada ng kanyang kuya. Nung nagpunta kami kanina, may landmark namin nung 2-3 years ago, hindi na namin siya matandaan talaga. Kung dadalaw, maaari nyo ring aralin ang lokasyon bago pa dumating dito sa pamamagitan ng website na manilanorthcemetery.ph. Hanapin lang ang search at i-type ang pangalan ng nakalibing para makita ang eksaktong lugar ng puntod sa mapa. Yan ay kung ang pangalan ng namatay ay kabilang sa 400,000 na naka-encode sa sistema. Pero wala na sigurong hihirap sa paghahanap kung may problema sa paningin tulad ni Alan. Taong 2000 pa siya ganito, pero hindi pa rin niya nakakalimutang dalawin ang puntod ng ina. Kahit literal na nangangapa sa bawat hakbang sa pagitan ng mga dikit-dikit na puntod. Kahit anong hirap, basta sa magulang, susuklaan namin ang kanyang kahirapan sa amin nung maliliit pa. Baliwala po sa inyo yung kapansanan? Baliwala po yun. Hanggang kaya kong maglakad at may mag-alalay, pupuntahan ko siya po at pupuntahan ko siya. Ang kaugaliang ito, ipinapasa ng maraming Pinoy sa susunod na henerasyon. Ang mga isinasamang bata, pwedeng palagyan ng tag kung saan nakasulat ang contact number ng kanilang mga magulang o guardian. Para hindi po mawala at para makita kaagad po sila. Mula Sabado, mahigit 100,000 na ang mga dumalaw dito at inaasahang darami pa sa weekend. Saturday to next Sunday, tingin ko aabot ng 2 million. Kung ang iba tuwing Undas lang nagagawi sa Manila North Cemetery, ang mga tulad ni Luz Biminda, buong taon dito nakatira. Pero pag ganitong papalapit na ang Undas, nagliligpit sila dahil anumang oras ay darating na ang pamilyang nagmamay-ari ng mausoleum na kanilang tinitirhan. 6 na dekada na siyang nabubuhay sa himlayan ng mga patay. Dito ipinanganak, nagkaanak at nagkaapo. Alis muna, tanggal yung gamit. Kailangan pag dumalaw sila malinis, walang gamit. Puro minsan naabutan naman nila nandiyan kami, okay lang sa kanila. Mabait naman yung may-ari. Pagdating ng Biyernes na piyesta opisyal at Sabado na araw mismo ng mga patay, diyan talaga inaasahan ang pagdagsa ng mga tao dito. Bukas itong sementeryo mula 5 a.m. hanggang 9 p.m. Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.